Nako, paano kaya makakatulog? Nakakatulog pa kaya ang mga taong may kasong qualified human trafficking? Mabigat po yung kasong yan, non-bailable offense. Ha? Kaya ako kasi nababanggit ito kasi po yung Regional Trial Court ng Pasig na may hawak ng kaso kay Alice Goo, yung dating mayor ng Tarlac at kanyang mga kasamahan, hinatulan po ng guilty at pagkakakulong ng habang buhay. Ibig sabihin, kung mabuhay ka ng 40 years, 30 years sa kulungan, doon ka, habang buhay. Non-bailable, tapos habang buhay na pagkakakulong. Dahil sa Pogo Operation. Naalala ko lang, si Atty. Harry Roque, ayan ang kaso, di ba? Ganyan ang kaso doon sa May Angeles, Pampanga, kaya siya ay merong warrant of arrest at dahil lang kung bakit siya hindi makauwi ng Pilipinas sa takot. Ang balita ko nga, inilipat din sa Pasig. Aba, matindi. At kaugnay o related sa Pogo Operation, kaya hinatulang guilty si Alice Goo at 7 pa niyang kasamahan. Actually, 15 yan, yung iba hindi habang buhay ang pagkakahatol. Kulong yung iba sa Muntinlupa at yung iba dyan sa Women Correctional dyan sa May Mandaluyong. Transfer ka agad ang order ng korte. Si Alice Goo ikulong ka agad. Although nakakulong sa Pasig pero direkta, ikinulong ka agad yung sa kulungan ng kababaihan dyan sa May Mandaluyong. Dahil nga guilty habang buhay na kulong. Magandang balita po yan. Mabilis ha? Minsan na namang naipakita nitong si Senador Hontiveros na tama dahil siya po ang kanyang ginawa. At yung iba senador na tumulong sa kanya sa pag-iimbestiga dahil siya ho ang nagpaputok ng balitang yan, siya gumawa ng serious investigation noong nakaraang taon. Pati si Roque pinatawag din yan, sumagot din yan. Marami talaga inimbestigahan si Hontiveros na ang kaso ay qualified human trafficking. Ngayon, sinampulan na ng RTC Pasig na mabilis ang paglitis at kulong habang buhay ang kaparusahan sa qualified human trafficking. Di lalo na sigurong nanginginig ang buong laman at pagkatao ni Harry Roque, baka hindi na talaga umuwi yan. Takot na takot umuwi dahil yung kanyang kaso ay non-bailable, ganyan-ganyan ang kaso niya. At Pogo Operation, kay Kasandaong naman yun. Di ba yung Kasandaong at yung iba pang mga involved sa Pogo at saka Alice Goo, pare-pareha silang operation. Kaya pare-pares ang kaso. Nauna lang, nahatulan si Alice Goo at yung kanyang kasamahan. Pero hindi ibig sabihin si Harry Roque ay ayaw bumalik ng Pilipinas, ayaw harapin yung kaso ng personal. Hindi ang ibig sabihin nun ay makakaligtas siya. Ayaw kong pangunahan ng korte. Kasi yung kanyang pagtatago o hindi pagharap ng personal sa investigasyon at sa korte, siya ang nawalan ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili. At kahit magtago siya, hindi mapipigilan ng korte. Magdidesisyon ang korte base sa ebidensya. At pag napatunayan ng mga prosecutor ng Department of Justice na merong ebidensya laban kay Harry Roque, abay ganyan ang mangyayari sa kanya. Kasi nga, ang qualified human trafficking, habang buhay na pagkakabilanggo pala ang hatol dyan, kaparusahan. So mas mabigat, pag si Harry Roque hindi umuwi at nahatulan, ayaw ko naman sabihin yun ang gagawin. Kung sakali, mapatunayan at siya'y mahatulan, kahit hindi siya umuwi, ang hatol sa kanya ay habang buhay, lalong madilim. Siguradong mapipilitan siyang uwi dahil kakansilahin ang passport niya. Kasi pagka ang court ang nagsabing kansilahin ng passport, wala magagawa ang Department of Foreign Affairs. Sa ayaw sa gusto niya, huhulihin siya ng Interpol. Huhulihin at papauwiin dito. Pero kung siya umuwi na dati pa, or nandito siya, kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, hindi niya ipagtanggol. Ang ginagawa niya, panggugulo sa Pilipinas. Naghihikayat na guluhin ang ating gobyerno. Akala niya, pag natanggal si Pangulong Marcos, mawawala rin ang kanyang kaso. Hindi ganoon yun. Di ba ang complainant niyan, Peoples of the Philippines? So kahit na, hindi naman mangyayari yan, halimbawa mawala si Pangulong Marcos, tuloy pa rin ang kaso. Akala kasi nitong si Harry Roque at ng iba pang mga Duterte, pag nawala si Pangulong Marcos, mawawala din ang kailang mga kaso. Abay, hindi yon.
Merong separation of power, executive department, legislator, at judicial body. Pag nasa korte na ang kaso, ang korte na ang bahala dyan. Alam pa kailan mong Malacanang. Ayun yun, di ba? Sandali, may naalaala ko. Meron pa rin ganyang kaso eh. Ayun, si Apollo Kibuloy, di ba ganyan din ang kaso? Qualified human trafficking, ay oo nga, no? Pero hindi, walang kaugnayan si Kibuloy sa Pogo, iba yung kanya. Iba yung kay Alice Goo, kay Harry Roque at iba pa, dun sa qualified human trafficking tungkol sa Pogo operation. Iba yon. Yung kay Kibuloy, qualified human trafficking dahil may complainant naman na di umano'y kanyang naharas. Ganun po yun eh. Pero mabigat talaga ang kaparusahan. Pare-pare sila, non-bailable. Yung kaso, nakakulong, umahatulan, tuloy-tuloy na. Ewan ko kung ano mangyayari doon sa iba pa. Naalala ko lang, nga pala ganun, qualified human trafficking din ang kinakaharap ni Kibuloy. By the way, si Kibuloy, nakakaisang taon, mahigit nang nakakulong. Ano? September pa siya nahuli. Ng 2024, ano ngayon, November na. Isang taon, 2 buwan na palang mahigit. Hindi pa tapos yung kaso. Oo nga, bakit nauna pa yung ano? Mabilis natapos yung paglilitis sa mga Pogo operation kay Alice Goo. Late na ipal yung kaso ni Alice Goo, di ba? Anyway, baka iba talaga, baka ibang ebidensya, ibang proseso, pero parehas qualified human trafficking, mabigat talagang kaso yan. Kaya ingat po kayo. Ingat po kayo. Yung paglabag sa ganyang klaseng sensitibong mga batas at kaso ay sakit sa ulo talaga yan. Sige, ayan ang gagawin nga natin yan. Yan talaga. Kaya Harry Roque, huwag ka magagalit. Abogado ka, alam mo yan. Nagtatago ka kasi. Ulitin ko sinabi ko. Habang nagtatago ka at ayaw mong bumalik ng Pilipinas, ikaw ang nawawalan ng pagkakataon na harapin mo yung iyong kaso at yung karapatan mong ipagtanggol ang sarili kasi ayaw mong umuwi. Pero ang ginagawa mo, panawagan ng people power, panawagan, pabagsakin ng gobyernong ito, wala naman sumusunod. Kasi kayo lang yan. Ultimo kamag-anak yata ninyo, hindi na sumusunod sa inyo. Wala na. Kaya umuwi ka na lang at may pagtanggol mo ang sarili mo, mas okay. Ayun. So marami hong may mga kaso ng qualified human trafficking, ingat na lang kayo, mabigat pong kaparusahan pala niyan. Isa na naman tagumpay ito ni Senator Risa Ontiveros. Dahil siya ang nag-imbestiga nito, naipakulong niya at convicted nga. So hindi lang in aid of legislation, gumawa ng batas, ang nagawa ng in aid of legislation ng committee ni Ontiveros. Na hindi nga sinuportahan ng iba, binubuykot pa yata ng ibang senador. O ngayon, nanalo siya, vindicated siya, panalo. Nakulong ang ilang membro ng Pogo, operation, tapos convicted pa. Antindi. So, ang ating abangan ngayon, si Harry Roque. Kasi kasama yan. At saka si Kibuloy. Kasi yun nga, Kibuloy, Harry Roque, Alice Goo, at iba pa. Kasandaong at iba pang mga related dun sa maingay na investigasyon ng 2024. Yun din ang dahilan kung bakit na-arresto si Kibuloy. Dahil yung mga testigo nagpuntahan sa committee ni Ontiveros, nag-public hearing siya, pumutok yung balita. Ayun, hanggang sa naglabas ng warrant of arrest, nakulong. Yun po yun. So, binabalita lang natin walang personalan, lehitimong issue, binabalikan ko lang nakaraan. So, kung galit kayo kay Ontiveros, wala akong magagawa. Pero sa tingin ko, ginawa lang niya yung trabaho niya bilang senador at chairman ng Committee on Women's, kung anong committee yun, nalimutan ko na. Siya yung mga dahilan ng mga expose, mga kaso, pagkakakulong, at yung conviction ni Alice Goo. Ayun. Please like and share ng ating mga video.